tatawagin yung gano'n. Yung mga nagsasabi na ano, kaya madaling mga nagsasabi na yung mga nagagawa ng mga karunungan, kapangyarihan, nilalantad nila yung bagay tama o mali. Depende yan eh. Kung naaayon sa banal na kasulatan, gawin nila. Pero kung hindi sinasabi sa banal na kasulatan, yung ginagawa nila, kasi kailangan maniraan sila sa nakasulat, hindi sa turo ng tao. Ang kailangan yung turo ng Diyos ang dapat mangyari. Hindi yung pwede yung turo ng tao. Ang turo ng tao, mamamali ka dyan eh. Eh yung turo ng Diyos, mamamali ka? Hindi. Sapagkat yung nangyayari yung sinusunod mo yung nakasulat eh. Ganun na ang kailangan doon. Eh paano naman yung mga binibigay nila, nilalantad nilang karunungan at kapangyarihan? Tama ba yun? Depende rin sa kanila. Yun ang abot ng kanilang unawa eh. Hindi naman po pwede yung kapangyarihan ng Diyos basta mo na lamang ipamahagi o ipagkaloob. Maliban na lamang kung tawagin ng Ama. Hindi ito makakarating sa anak kung hindi tinawag ng Ama. Diba? Eh yung mga karunungang, sinasabi niya karunungang lihim, eh nilalantad nila, yung ba yung magagamit o hindi? Depende. Kung may espiritu ng Diyos na sumasama sa ganung bagay. Kasi ang karunungan ng Diyos ay kailangan nasa tama, nasa aral ka. Kasi kung wala ka naman sa aral, ano ipapatay mo sa suligi na masama? Di ba? Katuwiran. Pero kung wala kang katuwiran, ano ipapatay mo sa masama? Di wala? Kailangan may aral ka. Pero kung sasabihin mo na karunungan ng Diyos, ihahayag mo, huwag mo nga ipamigay sa mga aso, sa mga baboy. At baka sila magbalik at ikaw ay kanyang lapain. Yuraan ka pa. Yun ang mangyayari doon. Eh bakit naman yung iba, kaya madaling, Oo. nagagamit nila, halimbawa yung mga nakukuha nilang mga karunungan, nagagamit nila sa panggagamot. Ba't gumagana yon? Ang salita ng Diyos, mula sa silangan hanggang sa kanluran. Sabi nga eh, hanggang sa paghihiwalay ng mga buto at ng mga kasukasuan, ganun kabilis ang salita ng Diyos. Ang lahat daw ng bagay mapaparam. Ang lahat ay mawawala sa walang kabuluhan. Pero ang salita ng Diyos kailan di magbabago. Yun ang pangako eh. Hindi magbabago eh. Oo nga, nagagamit mo. Pero, anuhin mo muna yung sarili mo kung yun may espiritu ng Diyos. Kasi, ayon sa mga awit, ang Diyos, binabawi ang espiritu ng Diyos. Binabawi niya. Ayon sa mga awit yun. Nasa 50 yun eh. Ng mga awit yun eh. Binabawi, tinatanggal. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakarating sa finish line. Sasabihin mo, champion ka na. Abay, pakilala mo bago ka dumating sa finish line. Nandun ka na. Mahahawakan mo na yung pinakano. Nagawa mo na ang lahat ng bagay. Ito talaga ang sinasabihin na ikaw yung naka-champion ka na, nakarating ka na doon. Hindi yung pwede sabihin na nagagawa mo ang mga bagay niya. Ito, nako, hindi pwede yung ganon. Kapatay, Mag-aral na mabuti, huwag nawang mangyari. Pero ang kailangan, yung malaman mo na ang Diyos mapaniguguin. Bagamat siya'y maawain, mapaniguguin siya. Kailangan ang lagi ng pag-ibig ay nasa iyo. Mapagpahinuod ka, maawain ka, upang ang Espiritu ng Diyos maniraan sa iyo. meron pa ako isang tanong, kapatay. Puro tanong yan ha. Ilan na lang ba kayong mga kordero ng Diyos dito sa yung yung mayroong karunungan na ganyan? Hindi ko masasabi. Hindi ko masasabi. Kasi may mga pinili ang Diyos eh. May mga hinirang, mga hinalal, at saka may mga talagang may mga talagang pinagkalooban. Pero kung sasabihin ko kung ilang kami, o ilan sila, o ilan yung mga bagay na nandun, hindi ko alam kasi kung anong puno siyang bunga, doon mo na lang siya makikilala. Kung anong puno siyang bunga. Ngayon, kung yung pinanggalingan ay mabuti, maaaring mabuti din ang magiging bunga. Ibig sabihin,
siya ay sumusunod sa tungkol sa aral ng Diyos. Pero kung ang naging bunga naman, hindi sila sumusunod sa aral ng Diyos, taliwas sila sa mga katuwiran, sa mga aral, ay hindi sila tatawagin. Pero kung ang Kordero ng Diyos o Agnus Dei, ay yun talaga ay graduate pa. Noong 1953 pag gumraduate yun, kailangan maniraan sila sa katuwiran. Kasi sa pamagitan ng katuwiran, doon mo makikilala na ikaw ay nasa tama. Hindi ko makikilala Pero- na ikaw nasa tama. Kaya po tayo, pagka halimbawa may mga papagamot sa'yo, kahit anong oras naman, pwede ka namang gamot. Kung loloobin ng Diyos, wala man problema doon. Kung loloobin ng Diyos ano sa akin hindi naman po pwede yung sabihin na gusto ko kung ayaw ng Diyos. Hindi, paano yun? Kung loloobin ng Diyos, sabi nga hindi makakarating sa anak kung hindi tinawag ng ama. Kung sila tinawag ng ama para makarating, walang di may pangyayari kung loloobin ng Diyos. Kasi maraming magagamot na nakakapagpagaling. Pero, ginagawa naman nila, yung mga binablog nila, pera-pera, ganun. Ikaw naman, hindi kailangan sa pamagitan ng pera o ganong klase. Magbablog nga para makilala, ganun tapos sa pamagitan ng pera. Pero alam mo ang manggagawa, nararapat lamang tumanggap ng kaupahan ng nais sa kanyang mga gawa. Kung pagkalubang ka, kung hindi naman, huwag mo ipapipilit yung sarili. Hindi naman kailangan yan Ang kailangan yung gawin mo ang isang ikabubuti ng iba ayon sa banal na kasulatan. Huwag mong hanapin ang ganang sa iyo kung hindi kabubuti ng iba. Yun ang sabi. Di ba? Bakit kailangan mo pa kung hindi, hanapin mo muna ang ganang, hanapin mo na yung sa ikabubuti ng iba. Huwag mong gawin yung para sa iyo, sabi ng Panginoon. Kabubuti ng iba, hindi yung sa ganang sa iyo. Ang Diyos nang bahala sa iyo. Yung ganun yung pinakamaganda ng ganun. Kung lagi ng ganun isipin mo, ikabubuti ng iba, lahat ng tao, lahat ng wala, kahit wala, okay sila, makakarating sila. Ganun yan. Hindi yung paano yun? Magagamot sila kahit walang silang pera. Ayaw, ganun naman talaga yun Bakit? Ano ba yung pera? Pera? Nako, ang pera ay pangano lang yan. Pansamantala lang yan. Hindi yan panghabang panahon yan. Ang kailangan gawin mo mabuti. Pero lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Yun ang pinakamaganda. Lagi kang magpapasalamat sa Diyos.